Lumalaki pa ang tsansa ng pagtama ng The Big One sa Metro Manila ayon sa PHIVOLCS, kaya matinding paghahanda ang ginagawa ng DOH. Saan nga bang ospital dapat pumunta sa oras na tumama ang pinangangambahang lindol? Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Nakalatag na ang kahandaan ng Department of Health at DOH hospitals sakaling dumating ang The Big One. Sa inaasahang 7.2 magnitude earthquake, malamang na malawakang pinsala ang mararanasan. Higit 50,000 din daw ang maaring mamatay. Pinangangambahan din ang failure of communication, total blackout, impassable roads, pagkalat ng sakit at pagdagsa ng mga tao sa mga pagamutan. Ito ay kung hindi masisira pati ang mga ospital. Naggawa na tayo ng structural engineering assessment together with ASEP, our Association for Structural Engineers of the Philippines. We did this after the Big One plan in 2000 something. Diba? So I will tell you, for all the na-check niya, they are actually, kasi yung mga na-check na may problem, pinagawa ng retrofitting. There were retrofitting instructions that were done to make our hospitals resilient. Hinati sa North, South, East, and West quadrants ang NCR para malaman ng tao kung saan sila tatakbo para makahingi ng tulong. Bawat quadrant ay may nakatalagang mga ospital na tatanggap ng mga pasyente. Halimbawa sa North Quadrant ay ang Lung Center, NKTI, East Avenue Medical Center, Heart Center, Children's Medical Center, Orthopedic at Jose Rodriguez Memorial Medical Center. Sa JRMMC, nakaplano na ang gagawin sa mga pasyente at ang pagbibigay ng medical services sa mga tao. Pero may ilang ospital na may kinakaharap na hamon, gaya ng Tondo Medical Center sa West Quadrant. Ours is resting on a reclaimed area, reclaimed land. So our challenge is, what if all the bridge, we have 6 bridges going to Manila, Nabotas. If it fail, then that's a big problem for us. We will be isolated. We have already planned a contingency. We have a MOA with right across Tondo Medical Center. We have a school, a 6th-floor school. So we have a MOA with them so we can set up our hospital there. Bukod sa pagsa-stock up ng mga gamot at supplies na kakailanganin, may estratehiya na rin ng pagbibigay suporta ang mga RDMMC mula sa kalapit probinsya sakaling mahirapan o hindi kayanin ng DOH sa NCR. May mungkahi rin si Secretary Herbosa, dapat i-secure ng mga health providers ang kani-kanilang pamilya dahil kung nakasisiguro sila na nasa maayos na kalagayan ang kanilang mga kaanak, makapagsisilbi rin sila ng walang ibang inaalala. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.